Isang nakakahilakbot na araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang kasaysayan ng BRP Sierra Madre at sa kung papaanong ito ang itinuturong pinakaugat ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Panoorin. Ako si Red at ito ang Hilakbot Haunted History. Marahil isa ka sa mga umaapaw ang kuryosidad kung ano ang itsura ng loob ng BRP Sierra Madre. Sa kuha noong 2014, nakakaawa sa isang banda ang kalagayan ng barko na magpasa hanggang ngayon ay nagsisilbing official extension of Philippine sovereign territory sa gitna ng tila hindi maaayos na sigalot sa West Philippine Sea. Sa isang panayam sa Camp Aguinaldo, mariing inihayag ni General Romeo Bronner Jr. ang kasalukuyang hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Magsasagawa na umano ng repair ang gobyerno sa naturang kinakalawang na barko. Ayon pa sa hepe, kahit na harangin o pagbawalan ng China ang pagre-repair sa ikangay commissioned ship ng Philippine Navy, may karapatan ng Pilipinas para isagawa ang nararapat na aksyon. Sa pahayag pa ni Bronner, to make the ship livable by our troops. Dagdag pa niya, repair at hindi i-replace ng bagong barko ang BRP Sierra Madre. Kung babalikan ng kasaysayan mga ka-haunted history, matatanda ang taong 1999 nang pasadyang idaong ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre sa 2nd Thomas Shoal o mas kilala bilang Ayungin Shoal na nasa layong 105 nautical miles sa Rizal, Palawan. Ayon sa Philippine Navy, hindi na umano kayang maglayag ng BRP Sierra Madre bagamat tama ang inyong napakinggan. Intensyonal o pasadya ang ginawang pag-station ng BRP Sierra Madre rito at ito ay upang magkaroon ng military presence sa gitna ng Spratly Islands dispute. Sa saliksik ng Team Haunted History, hindi lang China at Pilipinas ang nag-aagawan o umaangkin sa Spratly Islands, kundi pati ang mga bansang Taiwan, Malaysia, Vietnam at Brunei. Ilan sa mga major reasons kung bakit hindi basta-basta kayang bitawan ng mga nabanggit na bansa na umaagaw sa ating teritoryo ay dahil sa pagkakadiskubre ng hydrocarbons o oil and natural gas reserves noong 1968 sa nabanggit na lugar. Sa pag-aaral, lumabas rin ng Spratlys ay maituturing na world's most productive areas for commercial fishing at maging sa commercial shipping. Hindi lingid sa kaalaman nating mga Pilipino na ang ngalan ng lumang LST o Landing Ship Tank ay hango sa Sierra Madre Mountains sa gawing norte ng Luzon Island. Subalit bago tuluyang maging outpost ng mga hukbong kawal pandagat ng Pilipinas, 5 dekada na umano ang naging serbisyo nito na pinakinabangan ng 3 navies at nakadaong sa iba't ibang kontinente sa daigdig. Bago naging BRP Sierra Madre, una itong nakilala bilang USS LST-821, isa sa mga libo-libong tank landing ship na ginawa para sa World War II. Sa tala na nakalap ng ating team, September 19, 1944 nang ito ay isinailalim sa shipbuilding sa pamamagitan ng Missouri Valley Bridge and Iron Works sa Indiana. October 27, 1944 nang i-launch ang USS LST-821 at kinumisyon noong November 22, 1944 sa utos ni Lieutenant C.J. Rudin. Nagsilbing supply ferry ang naturang barko sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig at na-assign sa Asiatic Pacific Theater na siyang isa sa mga ruta ng operasyon ng mga sundalong Amerikano ng panahong iyon.
Dahil rito, umani ng 1 battle star ang LST-821 dahil sa naging papel nito sa WW2. Isa ang LST na ito sa dumaong sa bansa makaraang sumuko ang hukbong Hapon noong September 1945 at sa Disyembre noong parehong taon lumayag ito pabalik sa Amerika. Na-decommission at naging reserba noong July 8, 1946. July 1, 1955 nang palitan ang ngalan nito bilang USS Harnett County kasama ng iba pang LSTs. Sa loob ng isang dekada, muling kinailangan ng serbisyo nito kaya August 20, 1966 nang i-recommission ito at nagamit bilang floating base sa Mekong Delta. Sa muling paglalayag, dinagdagan ng landing area at maintenance facilities para sa UH-1B Seawolf gunships, patrol boats, mooring facilities at mas modernong communication equipments ang USS Harnett County hanggang sa pagtatapos ng serbisyo nito noong 1969. Sa saliksik ng Team Haunted History, October 12, 1970 nang ito ay ma-decommission sa Guam at tumanggap ng karagdagang 9 battle stars at 3 Navy unit commendations dahil sa naging parte nito sa Vietnam. Inilipat ang USS Harnett County sa Republic of Vietnam Navy sa pamamagitan ng Security Assistance Program ng Estados Unidos noong October 12, 1970. Sa panahong iyon, pinalitan muli ang pangalan nito bilang RVNS Mayto at nagamit hanggang 1975. Dagdag sa saliksik ng Team Haunted History, dito umano lumulan ang halos 3,000 refugees mula sa South Vietnamese capital at lumayag kasama ng pangkat ng South Vietnamese ships hanggang sa makadaong sa Subic Bay na kung saan rin bumaba ang mga refugees. Dahil rito, bumuo ng kasunduan ng Estados Unidos sa Pilipinas na bilang kapalit sa pagkupkup sa mga South Vietnamese refugees, lahat ng mga barkong maaari pang gamitin na siya umanong dadaong sa Subic Bay ay otomatiko nang itatransfer ang pagmamay-ari sa Pilipinas. Sa tala, April 5, 1976 nang tuluyang i-acquire ng Philippine Navy ang RVNS Mayto, saka pinalitan ang ngalan bilang BRP Dumagat, subalit hindi nagtagal, pinalitan ito muli bilang BRP Sierra Madre at gamit pa rin ng 328-foot tank ship ang ngalan na ito hanggang sa ngayon. Magkagayunman, buo ang loob ng Department of National Defense na isaayos ang lumang barko sa lalong madaling panahon kung kaya't naging regular ang rotation and reprovisioning missions ng gobyerno ng Pilipinas sa naturang barko, bagamat aminado ang departamento na mas mabilis na ang pagkasira nito sa kasalukuyan. Maaaring hindi rin lingid sa inyong kaalaman na mas tumitindi ang maritime tension sa West Philippine Sea at ito ay may kaugnayan pa rin sa patuloy na pakikipag-agawan ng teritoryo ng mapag-angkin at bully na China sa kalupaan ng Pilipinas, gayong malinaw na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang naturang mga isla. Matatandaang July 12, 2016 nang iginawad ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas ang desisyon na tanging Pilipinas lamang ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea at ang ipinaglalaban ng China na 9-dash line sa kanilang mga lumang mapa ay invalid. Inilabas ng International Arbitral Tribunal na nakabase sa Hague ang 479-page decision na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone na siya namang gustong angkinin ng China.
Sa naturang ruling, isinaad ng Arbitral Tribunal na nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob mismo ng exclusive economic zone nito dahil sa kanilang iligal na aktibidad tulad ng pagharang sa mga Pilipinong mangingisda maging sa petroleum exploration at ibukod pa ang pag-reclaim at pag-construct ng mga artificial islands at ang pagpapahintulot ng mga Chinong mangingisda upang malaya silang makapangisda sa ating exclusive economic zone. Sa social media at maging sa Reddit, marami ding huntahan ang nabubuo na maaaring ang ginagawang pambubuli o tuluyang pagpapakita ng kakapalan ng mukha ng China sa pag-angkin sa hindi nila teritoryo ay isa lamang umanong intro para sa kanilang plano na tuluyang masakop ang Luzon Island. 7 taon matapos maipanalo ng Pilipinas ang kaso, tila mas naging agresibo ang China sa pagkamkam ng mga isla na nasa loob ng ating teritoryo sapagkat hindi nito kinikilala ang naturang desisyon. Giit pa ng China na sila pa umano ang biktima sa nangyayaring dispute. Muling sumibol sa mga balita kamakailan ang pagtataboy ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard gamit ang mga water cannons nito sa kasagsagan ng resupply mission ng PCG sa BRP Sierra Madre. Isa pa sa mga mas nagpatindi ng tensyon ay ang paglalagay ng China ng floating barriers na siya namang pinutol agad ng Philippine Coast Guard. Maging ang mga ordinaryong mangingisda ay hindi na rin umano pinalulusot ng China pero ibahin daw natin ang isang ito. Sa patuloy at regular na resupply mission sa kinakalawang na BRP Sierra Madre na matatagpuan sa Ayungin Shoal, patuloy rin ang panghaharas ng mga barko ng China sa grupo ng Philippine Coast Guard. Subalit nitong October 23, 2023, mas naging delikado ang ginawang panghaharang ng 5 Chinese Coast Guard ships kabilang ang 8 Chinese Maritime Militia vessels. Wala mang nasaktan, nasawi at nasira sa parehong panig, subalit lubhang nakababahala ang ginagawang pagmamaniobra at paparaming bilang ng CCG at CMMV na siyang humaharang sa resupply mission. Umalma ang PCG sa huling pangyayari at mariing kinundina ang ginawang ito ng China. Iginiit ng Philippine Coast Guard na nilabag ng CCG at CMMV vessels ang 3 tuntunin na nasa ilalim ng 1972 Collision Regulations o COLREG ng International Maritime Organization at ang mas nakakatiimbagang na katotohanan ay isa ang bansang China sa mga pumirma rito. Sa pahayag ng PCG, nilabag ng China ang mga sumusunod. Dahil rito, naghain ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kontra sa Beijing. Kumalat rin ang mga balita kamakailan na ang dahilan kung bakit mas naging agresibo ang China sa pang-aagaw ng pinaniniwalaan nilang teritoryo ay dahil sa pangako ng Pilipinas na aalisin ng tuluyan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin o Second Thomas Shoal na siya namang mariing kinontra ng mga nagdaang administrasyon. Haunted History. At inyong natunghayan
ang ating pagtalakay sa kasaysayan ng BRP Sierra Madre at sa kung papaanong ito ang itinuturong ugat ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kung nagustuhan mo ang ganitong tema at episode, maaari kaming iwanan ng komento, karagdagang detalye na maaaring hindi natin naisama sa episode na ito o kaya naman ay mga topic suggestions at ang lahat ng ito ay ilapag sa comment section. Siyempre, tulungan niyo po kami na palaguin at makilala ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.